Asawa ko. Asawa ko. Inanunsyo na ni Mama ang pagtatalaga sa akin bilang pangulo sa kumpanya. Talaga? Congratulations, asawa ko. Nag-book ako ng restaurant. Mag-celebrate tayo mamayang gabi. Sige. Asawa ko, ito bang tamang lokasyon na binigay mo? Sobrang nakakatakot dito. Tama. Asawa ko. Asawa ko. Papa. Ikaw? Kami na ni Yichen ng mahigit 10 taon. 8 taong gulang ng anak namin. Alam ito lahat ng aking biyanan. Bakit? Akala ko okay na nung una kaya pinakasalan kita. Hindi ka makaanak. Nagtiis ako para hindi masira ang reputasyon ng pamilya. Kaya hindi kita didispatcha. Ngayon na si Yichen na ang pangulo, magagawa na niyang lahat, gaya ng pag-alis ng basura sa landas namin. Masama ka! Nagmamahalan ang mga magulang ko. Hindi mo mapapalitan ng mama ko. Itapon siya sa dagat. Yes! Asawa ko, sandali. Naalala mo nung nakunan ka? Dahil doon, hindi ka na kailanman mabubuntis. Ikaw? Oo, ako. Binayaran ko ang doktor. Alam niyo na ang gagawin niyo sa kanya. Yes! Naalala mo nung nakunan ka? Binayaran ko ang doktor. Nananaginip ba ako? So, Yichen, Bayashuan, mga traitor, maniningil ako at sinusumpa kong hindi kayo magtatagumpay. Pagbabayaran niyo lahat ng pang-aalipos na sa akin at sa anak ko. Excuse me. Nakita mo ba si Yichen? Hindi ka na nga magkaanak, hindi mo pa mabantayan ang asawa mo? Kahihiyan ka talaga sa pamilya, Shu. Wala kang silbi na manugang. Ma. Andyan ka pala. Saan ka ba nagpunta? Nagpahangin ako saglit. Hindi mo man lang siya hinanap? At inasikaso? Hinanap ko siya. Nakalak ang pintuan sa bulwagan. Sumasagot ka pa? Ma, hayaan mo na ang tagang babae na yan. Hoy, babae!
Asawa ko, ito ba ang kabit mo? Teka, hayaan mo ako magpaliwanag. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Lumapit ka pa. Sige pa. Tama. Sige. Maghalikan kayo. Li Xiangyu? Li Xiangyu? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba galit? Ayaw mo ba ako mapaliwanag? Ayusin mo muna ang damit mo. Tama ang nakita mo. Kami ni Ye Chen ay may relasyon. Su Qingyang, nasa labas at sumisigaw ang anak mo. Ang ingay. Yang? Bakit alam mo ang pangalan niya? Li Shuang, bakit wala lang sa'yo? Kahit may namamagitan sa amin ni Yashuan? Huwag mo akong hawakan. Allergic ako sa mga manloloko. Lapastangan ka! Sino manloloko? Kami ni Ye Chen ay totoong nagmamahalan. Tama ka. Lakasan mo pa, kasi merong mga reporters sa labas ngayon. Ikaw? Ako bang tinatakot mo? Bakit? Natatakot ka ba? Aalis ka na ba? O maghihintay ka na mahuli ka? Ye Chen! Sabi mo ikaw ang abay ko ngayon. Huwag kang magskandalo. Anong nangyayari? Isang napakahalagang araw para sa aking asawa sa pagkakatalaga bilang tagapagmana. Ye Chen, anong gusto niyang mangyari? Hindi mo ba siya inutusan? Ikaw? Ako ang opisyal na namamahala sa Su Family Foundation. Ano? Totoo ba to? Ang Su Foundation ay pinakatanyag sa lahat. Tama. Tingin ko marami sa inyo ang hindi makapaniwala. Asawa ko, ikaw na mismo ang mag-anunsyo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sabihin mo sa kanila. Mr. Su, totoo po ba? Tama! Bigyan mo kami ng sagot! Walang katotohanan ito. Nagbibiro lang ang asawa ko. Ito ay... Subukan mo na tumutol at masisira ka sa publiko. At lahat ng kababuyan ninyo ay malalantad sa lahat. Asawa ko, magsalita ka. Naghihintay ang lahat. Ano ulit yun? Napakasaya ko. Kaya gusto ko ibahagi sa lahat ang magandang balita. Ito ay isang biyaya. Ibig sabihin totoo. Congratulations to Mr. and Mrs. Su. Congratulations! Li Shuang, bakit mo itong ginawa? Hindi na importante yun. Ano? Tandaan mo, ang karapatan sa pamamahala ay nasa akin. Li Shuang! Ang lakas ng loob mong bastusin si Ye Chen. Lumuhod ka at magmakaawa. Mom! Li Shuang! Ang antigo kong problema. Li Shuang! Li Shuang! Li Shuang! Bakit mo ito ginawa? Manahimik ka na matanda. At ikaw na anak na bahagang buntot. Sino ka para pangaralan kami ni Ye Chen? Hindi ka ba? Ikaw! Li Shuang, alam ko ang pinagmula ng galit mo. Dahil sa relasyon namin ni Yashuan, ayaw ko makipagtalo sa iyo. Kaya bibigyan kita ng 3 araw. Ibalik mo ang pamamahala ng foundation. Sa 3 araw na yun, ang iyong kapangasan ay mabubunyag din. Ko? Matulog ka na. Makatutulong yan para matauhan ka. Ikaw! Ye Chen!
Hayaan mo kung sampalin ng babaeng yan! Ma, wag na. May charity auction bukas. Anong sasabihin ko pag may magtanong? Hahayaan mo ba na ipahiya ko ng ganito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaan na ganun lang kadali sa kanya. Kailangan ko ng tulong sa auction para piliin si Pinye. Ang lahat ng kita sa auction ngayon ay mapupunta kay Wang Mei. Kung ano man ang inyong partisipasyon sa huling tala ay hindi pwedeng iatras. Ilalabas namin sa pahayagan kung saan tiyak hindi ito pabor sa inyo. Sang-ayon o hindi? Tama yan. Hindi naman siguro gugustuhin ng sino man ang masira ang reputasyon. Tama. Tama. Kung ganon, simulan na natin ang unang auction. Mountain Kid, pinagtagpi sa Dogtail Grass. Para sa bidding price, magsisimula tayo sa 500 yuan. 2,000. 4,000. Anong pinag-iisip mo? Gawa lang yun sa basura. Walang silbi. Bawiin mo. Asawa ko, nag-i-enjoy lang ako. 5,000. 50,000. Ling Shuang, 10 beses na mas mataas. Mr. Su, Madam, napakabuti nyo. Isa itong charity auction. Siyempre, ayaw ni Mr. Su na mapahiya. Hindi. Gusto ko lang tumulong. Tama na ba na 5 million? Si Mr. Su ay isang magandang ehemplo sa lahat. Tama. 100,000. 200,000. 2,500,000. Ano? 2,500,000? Ang yaman naman ng lalaki yun. $2,500,000. Sino nga yung nagsabi na wala lang yung 5 milyon? Mr. Su, palabas ko to. 5 million. Hindi pa nga kami nakakapag-bid. Alam ko, 5 milyon lang naman. Nagdadalawang isip ka pa ba? Maliit nga lang yung 5 milyon. Lalo na pag nanggaling ka sa mayamang pamilya. Hanggang doon lang ba ang mga Su? Asawa ko, anong masasabi mo? 6 million. 10 million. Hindi na ako makakabid pa. Masyado nang malaki. Sayang ang pagwaldas ng pera. May gusto pa bang mag-bid? Kung wala na, 10 million. 50 million. Wow! Nag-bid si Mrs. Su ng 50 million? Ling Shuang, anong ginagawa mo? Asawa ko, ito ay para makita nila kung gaano kayaman ang pamilya natin. Pero, Dahil masyadong malaki ang ibinibid, ipapa-confirm ko lang, Mr. Su. Naisipan mo bang mag-back out? Asawa ko, Tinatanong ka niya. Mr. Su, pakisagot po. kapag di ko to ginawa ngayon, ang aming pamilyang Su ay magiging katawa-tawa sa lahat. 50 million. Talagang napakayaman ni Mr. Su. 50 million? Once? 50 million? Twice? 50 million? Thrice? Sold! Congratulations! Mr. Su, pakiusap. Umakyat ka dito sa stage para maklaim ang item. asawa ko, Mr. Su, salamat sa inyong donation. Pakiusap, magbigay kayo ng konting speech. una, gusto kong pasalamatan ng asawa ko, pati na rin ang aking mother-in-law. Sila ang nagbigay sa akin ng foundation, saka ko lang nagawa ang dapat gawin. Sa nakikita namin, Charity Wang Mei at Shu Yishen ay sobrang proud sa'yo. Yan ay, itatanong ko pa sa kanila. Tama. Para sa Charity Wang Mei, dapat ay magbigay pa tayo ng pera. Lahat ng ginagawa namin ay nagpepresenta ng pamilya Shu namin, aking manugang. Nakaka-proud ka. Ikaw ang pride ng ating pamilya. Salamat, Ma. Ano ka ba? Ang 50 million na yon ay binili lang natin ng walang kwentang bagay.
Ang masasabi ko lang, ang galing ng hipag natin. Narinig ko ang huling alahas sa auction ay nasold ng 40 million. Yung walang kwentang item, nasold ng 50 million. Tahimik! Nasaan ba si Li Shuang? Paumanhin, ang mga VIP na kasali sa auction ay may photo taking sa garden mamaya. O siya ma, huwag mo nang hanapin si ate. Magpa-picture na tayo. Ayoko. Ano? Sabi ng ayoko! Hayaan mo na siya. Madam, ang ganda naman po ng damit mo. Madam, hindi ba't manugang mo yun? Miss Wang at Miss Ling Shuang, umakyat na kayo sa stage. Nakakaingit ang relasyon nila. Miss Lei Wang, pakiusap. Umusog ka pa ng konti. Hindi po kasi kayo kasya sa picture. Konti pa po. Ayan, okay na. Okay. Mother-in-law at daughter-in-law ng pamilyang Shu ay magkapareho ng suot at style. Ang makeup ng daughter-in-law ay simple lang, samantalang sa mother-in-law ay makapal. Madam, mukhang nitong nakaraan ay tumatapang siya. Nalaman niya kasi na may ibang babae si Ye Chen. Kaya ganyan na lang siya katapang. Madam, Iniisip niya na dahil biyanan niya lang ako, hindi ako makakaisip ng paraan na mapalaya siya. Bukas ay death anniversary ng asawa ko, Ling Shuang. Tinatago mo sa amin ang totoo mong ugali. Oras na para ipamukha sa'yo kung saan ka talaga nababagay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito ako? Hindi dahil namimiss ni Mama si Chin Yang, pero dahil gusto niyang nandito si Chin Yang. Chin Yang, halika dito. Ngayon na malaki na si Chin Yang, gusto ni Ye Chen na magbuntis ako ulit. Dahil gusto niya na magkakaanak kami ulit. Nakakabuti na din yon sa pamilyang Shu namin. Pagkatapos, papalayasin ka na ni Ye Chen ng tuluyan. Taning ako lang ang nababagay na magkaanak kay Ye Chen. Kung ganon, matres lang pala ang may silbi sa'yo. Ikaw? Kung wala yun, wala kang silbi sa pamilya nila. Ling Shuang? Mukha ngayon pa lang, alam mo na ang tungkol sa bata. Ano naman? Si Chen Yang ay parte ng pamilyang Shu namin. Hahayaan ko siyang manatili sa amin. Gusto ko ding ipaalam sa lahat ang tungkol sa kanya. Siya ay isang illegitimate child. Ang pagkakakilanlan niya ay mukhang makakasira sa imahe ng pamilya niyo. Sino nagsabing anak siya ni Bai Yashuan? Anong ibig mong sabihin? Kapag nagtanong ang press, sasabihin ko sa publiko na ang batang to ay anak mo at ni Ye Chen. Pero nung kabataan niya, ay mahina ang pangangatawan niya, kaya itinago natin siya sa publiko. Gusto mong angkinin ko ang hindi sa akin? Nasaan ba ang sayo? Hindi ba nakunan ka? Matagal na? Hindi ko kayang palakihin ang anak ng ibang tao. Mag-isip ka, Ling Shuang. Isang karangalan pa sayo ang pinagawa ko. Binigyan kita ng ilang taon. Pero wala pa rin nangyari. Wala ka pa rin naibigay na bata sa pamilya namin. Maliban kung buntis ka ngayon. Wala na sana tayong pagtatalunan. Naalala mo nung nakunan ka? Dahil doon, hindi ka na kailanman mabubuntis. Binayaran ko ang doktor. Magandang gabi.
Anong may paglilingkod ko sa'yo? Maglabas ka ng impormasyon na isang kabit, si Bai Yashuan, 10 taon na ang nakakalipas. Nagkaanak sila ng lalaki. Sa loob ng 10 taon, si General Manager Xu Yishen ay may kabit na nagngangalang Bai Yashuan. Ang illegitimate child nila ay nagngangalang Xu Qinyang. Simula nang lumabas ang katotohanan tungkol dito, patuloy na bumaba ang stocks ng pamilyang Xu. Kuya, tingnan mo ang ginawa mo. Ang bilis kumalat ng balita. Ngayon pa lang na-issue ng ganito ang pamilya natin. Sobrang nakakahiya. Hindi na ako aalis ng bahay. Tahimik! Sino naglabas nito? Malamang ay si Lin Shuang. Ma, kasalanan mo pala to. Ang sabi mo ikaw ang maglalabas kay Chen Yang sa publiko. Ginawa ko lang lahat para sa kapakanan mo. O siya, sumama ka sa akin. Ayusin natin ang gulong to. Nandito na siya. Nandito na siya. Kung pa talaga ni Xu Yichen si Chen Yang, siya ba ang panganay na apo? Kumalma kayong lahat. Dadalo ako sa isang press conference. Pakiusap, padaanin niyo muna si Madam. Salamat. Chairman, si Ling Shuang ay may press conference ngayon. Ano? Magandang araw. Ako si Ling Shuang, asawa ni Xu Yichen. Nandito ako dahil sa kumakalat na balita tungkol sa aking asawa. Tingin ko ay obligasyon ko para ilahad ang buong katotohanan. Para dun sa tatay ng illegitimate child, siya ay ang napayapa kong father-in-law. Ang former chairman ng Xu Group, siya ay anak ni Xu Zhongshan. Ano? Ang pangalan ng aking brother-in-law ay si Xu Xinyang at ang kanyang anak ay si Bai Yashuan. Nagmamahalan sila noon at may relasyon sila ng chairman. Humihingi ako ng tawad bilang daughter-in-law. Hindi ko dapat isiniwalat ang totoo tungkol sa namayapang chairman. Pero ang kumakalat na mga balita sa internet ay sumusobra na din. Mami, anong ibig niya sabihin? Ang sinasabi niya ba ang daddy ko ay si Lolo? Pinapalabas niyang kabit ako ng papa mo noon? Ling Shuang, napabaliw ka na ba? Ang talino talaga ng sister-in-law natin. Kung ganun, naging kapatid natin ng anak ni Kuya. Nagawa mo pang tumawa? Ibig sabihin nun, may isa ka pang kahati sa properties ni Papa. Huh? Ganun ba yun? Kahit legitimate child lang siya? Bai Yashuan, naalala ko na, ang apelyido niya ay Wang. Bakit nga ba siya kinabit? Ngayon, alam na natin ang totoo. Ano? Walang hiya ka? Sinabi niyang may kabit noon si Zhongshan? Ibig sabihin noon ay hindi ko kayang kontrolan ng aking asawa? Pinahiya ako ng walang hiyang babaeng yan. Chairman, kumalma ka muna. Ngayon na nagkaanak sa iba si Xu Zhongshan. Sino na ang totoong tagapagmana ng mga Xu? Mukhang tanggap naman ng chairman ang bata. Anak niya talaga yan. Pero bakit walang pakialam si Madam tungkol dito? Miss Lee, pwede mo ba kaming bigyan ng sagot? Tama kayo. Mabait at mapagmahal ang aking mother-in-law. Hindi niya kayang pabayaan lang ang anak sa labas ng mga Xu. Tinanggap niya si Shen Yang sa pamilya namin. Para naman kay Miss Bai, nirerespeto ng mother-in-law ko ang relasyon nila ng dating chairman. Para sa ikakatahimik ng chairman, tinanggap niya din ito sa pamilya namin. Mas naiintindihan ko na. Bruha! Alam mo ba kung anong ginawa mo? Uy, nandito na pala ang third young master. Young master? Ang galing mo talaga, ano? Dinamay mo pa ang nananahimik na patay at binigyan ng anak? Mabuti. Siya ay mother-in-law mo na din. Dapat ay respetuhin mo siya. Oo naman, di ba? Tita? Ako si Ling Shuang. Ako ang asawa ng iyong panganay na anak, si Xu Yishen. Ikaw? Xinyang. Dapat ay mag-hello ka din sa tita mo. Tita? Di ba't ikaw ang legal wife? Kaya dapat lang narespetuhin ka niya. Hello, tita. Tahimik! Matandang pangit. Masama ang ugali. Mama. Ay, ate pala. Ate?
Hindi sinasadya ni Shenyang. Ang masamang ugali ng bata ay kasalanan ng kanyang magulang. Kung hindi mo kayang disiplinahin si Shenyang, umalis na lang kayo dito. Hindi po. O siya, may mga gagawin pa ako. Maghanda ka ng kwarto nila sa second floor. Madam, ito na po ang kwarto niyo. Ang kwarto mo ay magkatabi lang sa kwarto ng young master. Mukhang malapit lang sa akin ang hindot. Ano po yun? Ang sabi ko, mabuti na yon para makilala ko pa sila. Madam Kabet, dito po ang daan. Anong tinawag mo sa akin? Anong tinawag mo sa akin? Ano pang problema mo? Mali ba ang tawag sa'yo ni Wang Ma? Lishang, hanggang kailan ka ba magiging mayabang? Si Yeshen ay nasa kabilang pinto lang sa pagitan nating dalawa. Sino sa tingin mo ang tutulungan niya? Wang Ma, ano sa tingin mo? Ang asawa? O ang tita niya? Sino sa tingin mo ang tutulungan ni Yeshen? Malamang ay ikaw, madam. Dahil ikaw ang legal wife ng young master. Isa ka lang hampas lupa na matanda. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Ikaw? Wang Ma, House Rule Article 14. Bawal ang maingay. Mas matanda ako sa'yo. Bakit mo ko sinasaktan? Kamusta? Tigil. Yechen! Sinapal ako ni Ling Shuang! Mag-sorry ka. Asawa ko. Bilang anak ng papa mo, masyado ka atang malapit sa tita mo. Hindi tama yan. Tita? Ang kabet ng papa mo ay makakasama na natin ngayon. Yechen! Tahimik! Asawa ko. Huwag mo kalimutan ang house rules natin. Respetuhin ang mas nakakatanda. Mag-sorry ka. Ikaw! Wang Ma, kunin mo si Shenyang para makatulog na sa kwarto Opo. niya. Tara na. Ling Shuang, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ginagawa ko lang to para sa'yo. May relasyon kayo ng tita mo. Hindi ba't insist yun? Kapag nalaman ng iba? Nakakasama mo! Ang sama ng pamamaraan mo para lang parusahan kami! Pero, hindi ba dapat magpasalamat kayo sa akin? Kung hindi, wala ka sanang bahay na matutuluyan ngayon. Na maswerte ka pa nga na nakapasok ka sa mga shoe. Ano sa tingin mo? Asawa ko. Ma, ang dami nating problema. Alam ko. Ang babaeng yon ay bobo at walang silbi. May silbi pa nga siya nang pinagsisilbihan ka pa niya dati. Hindi ko inaasahan na may tinatago pala siyang kasamaan. Kaya nga, siya na ang namamahala sa foundation. Buset na yan! Isa pa. Napansin mo ba ang kinikilos niya ngayon? Sa tingin ko ay gusto niyang makuha lahat ng yaman natin. Isa lang siyang walang silbi na asawa. Anong magagawa niya? Huwag mong kalimutan, may posibilidad na may parte siya sa mana. Nung kinasal kayo, ayaw mapahiya ng papa mo, kaya kumuha siya ng 10% sa shares ng kumpanya. Maayos pa naman ang relasyon nun. Ang share na yon ay para sa inyong dalawa. Pero ngayon, sira na ang relasyon nyo. Ang ibig mong sabihin, gagamitin niya yon para manggulo? Posible yon. Dahil hindi siya parte ng pamilya. Nung una, hindi talaga ako payag. Pero kailangan magkunwari ng papa mo na mabait. Ano yun? Anak ko, wala kang dapat ikatakot. May naisip kang paraan? Sa kasal mo, sinabi ng papa mo sa publiko na makukuha niya lang ang shares na yun kapag may anak siyang naibigay sa pamilya natin. Kung ganun, Hindi pa siya nabubuntes. Kaya ang kapal naman ang mukha niyang hingin yung shares na yun. Makikipag-meeting ako sa board bukas. Kukunin ko ang natitirang shares at ililipat ko kay Chinyang. tama. Di ba nasa last will yun ni Papa? Lahat ng anak niya ay may karapatan sa mana niya. Ma, ang talino mo talaga. Ling Shuang, hintayin mo lang na makuha sa iyo ang shares mo. Pagkatapos noon, magkakaalis ka na sa pamilya namin. Wang Wechen, nagsasawalang bahala ka nung nalaman mong nilason ako. Ngayon naman, gusto mong kunin ang hati ko sa mana. Mas masaya nang may kahati sa problema kaysa mag-isa. Kaya gayon, sabay-sabay tayong mamoblema.
Miss Leng, may sasabihin ako sa'yo. Director Sue, si Yechen at Kifan lang ang mga anak mong lalaki. Bakit ipapasulat mo pa sa last will na kailangan mabigyan lahat ng anak mo? Kung ganon, baka magkaproblema tayo. Meron akong anak sa labas. Si Yumo. Alam ba ito ni Madam? Ayaw ako tanggapin ang bata bilang tatay niya. Gusto ko, kung dumating man yung araw na nahihirapan na siya sa buhay, gusto kong bumalik siya sa bahay ng mga Sue. Gusto kong bumawi sa kanya. Naiintindihan ko. Pagtabi ka ng blood sample ko para pagbalik ng anak ko, may lalabas mo ang ebidensya na anak ko siya. Gawin mo na agad para wala silang masabi sa anak ko. Opo, ihahanda ko to agad. Gusto ko munang mapag-isa at magpahinga. Opo. Nakita ko siya sa isang construction site. Mukhang naisip din ni Shu Chung-san na ang anak niya ay naghihirap din ngayon. President, kailangan mo pa rin bang magkunwari? Ika-10 araw mo na rin ngayon. Malapit na ding maayos ang lahat. Huli na din naman to. Siya yun. Hello, ako si Ling Xiang. Pwede pa tayong mag-usap? Gusto mo kong bumalik sa bahay ng mga Sue? Tama ba? Pero, bakit ko naman gagawin yon? Ang pamilyang Shu ay nangungunang pamilya sa Longsheng. Hindi mo na problemahin ang pagkain at damit mo. Tsaka, nagpapagod kang magbuhat dito, di ba? Pero ang tanong, gusto ko bang makapasok sa mga Sue? Pwede nating pag-usapan ang gusto mo. Tutulungan mo lang ako. Paano kita matutulungan? Wala naman tayong gagawing iligal. Pero kung makikihati ako sa shares, edi yung shares ng asawa mo ay mahahati. Niloko niyo ako. Sa madaling salita, ako at ang mga Shu ay hindi talaga magkasundo. Kaya, ayos lang sa akin kung magkagulo man ang mga Sue. Hindi ka masaya? Sa bahay ng mga Shu? Pasensya na, pero ayaw ko na sanang pag-usapan yan. Sige, payag ako. Talaga? Ano naman ang kondisyon mo? Sasabihin ko kapag may naisip na ako. Kailangan mo ng bagong damit. Bibilhan kita ng 2 set ng damit. Sige ba? President, saan ka po galing? Nasa isang coffee shop ako. Ano? Itatago mo pa ang identity mo bilang pinakamayaman sa Longsheng? Ang ingay mo. Nagulat lang din ako, President. Hindi ba't ayaw mo sa pamilyang Sue? Kaya hindi ko maintindihan ang nangyari sa iyo ngayon. Hindi ba't ayaw mo silang maging kapamilya? Ayaw ko pa rin naman sa kanila. Kaya nga, nung namatay si Mr. Sue, hindi mo nga siya binisita noon. Galit ako sa kanya dahil tinago niya ako at kinakahiya niya si Mama. Pero ano? Upakan niyo siya! Dapat lang to sa'yo! Babakla-bakla ka kasi! Hindi kabit si Mama! Kung ganon, bakit wala kang papa? Ang papa ko? O diba? Wala kang masabi? Bubugin yan! Sige pa! Tumigil na kayo! Kundi! Huwag ka nang magtanong pa. Gawin mo lang utos ko. Ngayon, makakaalis ka na. Sige po. Mukhang malapit nang magka-girlfriend si CEO. Para sa'yo. Pero ang mahal nito, di ba? Sobrang mahal. Pero, hintayin mo na lang na makuha mo ang share sa mga Sue. Ito ay wala lang para sa'yo.
Bakit hindi mo isukat ang mga yan? Tingnan natin kung bagay sa'yo. Sige ba?